bago ako nagpapakita sa inyo. Okay? Meron lang ako mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayo mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo. Sa mga vlogger nagsasabi, everyday may nagsasabi patay na ako. So, pang clickbait nila, ay nako, Pinoy talaga. May nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng antidepressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin. May sakit daw ako. Sabi ko, grabe naman. So, wag na po. Para sa akin, hindi nyo kailangan ng antidepressant. Magla-live na lang ako. Ha? Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero, so wag na kayo inom ng antidepressant. Wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? Umaayos naman yan. Sa una-una, malaki ang pasasalamat ko sa lahat na nagdarasal, nag-share. Ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it. Malaking tulong po. Pang-ilan na ba yung chemo ko? Nakaka-second chemo na ako. And malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So, baka October 9, October 10, makwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito kalaki, para siyang football. Kung lumiit na ba? Pag lumaki, bad news. Pag hindi lumiit, bad news din. Pag lumiit konti, pwede na. Pero malay mo, baka lumiit ng kalahati. Who knows, di ba? Who knows, baka lumiit. Hindi natin malalaman kung taba ba to o laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Tsaka ewan ko lang kung maniniwala po kayo, marami ako nakukuhang messages. Minsan, like ngayon, ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So, isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo. Bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. So, ang hirap siya talaga. So, lahat ng mga mucosa ko, nagkakasugat-sugat. Ito yung nakita nyo, nangingitim siya. Oh. Dark siya eh. Maitim siya. Lahat ng dulo maiitim. Pati dito mucosa, maiitim. Alam nyo naman, dito sa may part natin, ano yung mucosa yan. So, sobra siya sensitive. Konting gas-gas, tudugo siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to, laban ng bukol. Kain ng kain, kahit ano makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain dumi, para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya sa sarili niyang pagkain eh. Kinakain niya yung pagkain natin. So pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So maraming salamat. Pag nakita nyo ngumingiwi ako mamaya, baka umatake yung sakit dito sa peta. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay 3 araw, patay na ako. Tama po yun. Ayoko na masyado i-discuss to kasi syempre nagpapasalamat din ako sa mga doktor natin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pero ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Tiyan ko manas na pala. Leg ko to, makita nyo, galit na galit, di ba? Unang dito ako. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na, pleural effusion. Konti na lang, 1 to 2 days, wala na ako. Parang SVC syndrome na, IBC syndrome, talagang barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, lahat mo sinasabi first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Tinanggal nila agad yung tubig. Albumin, Lasix, pinaihaw ng pinaihi. Hanggang bumaba yung tubig. Kaya nakahinga ako. Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Bas sabi ko, umiyak na ako. Sabi ko, wala akong magagawa, nandito ako eh. Jaundice na ako. Ganito na ako, kita mo naman yung bukol. Isang hawak pa lang yan, laki ng bukol mo, grabe. Pero sabi niya, huwag kang magalala. In 48 hours, papagalingin kita. Ako, 48 hours ha. Galing ha. Oo nga, 48 hours, tinanggal yung tubig, may gamot agad. So in 48 hours, bugbog agad. Sabi ko, grabe healthcare dito.
Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patayin na ako. Ha? Kung wala ng purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patayin na ako, tapos na, that's it. Nakita ko na nga nanay ko, sinusundo na nga ako. So that's it. Diba? So nabuhay pa ako, may mission ako. Number 1 mission, nakita ko kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo. September 30, 2024, Monday, kung saan meron pong bagong bidyong inilabas si Doc Willie Ong sa kanyang pong Facebook page, kung saan nilive niya yung kanyang pangkasalukuyang sitwasyon, dahil marami po kasing mga nagtatanong kung bakit how many days na rin na hindi nagpaparamdam si Doc Willie. So sa una pong video at sa unang sulta ng kanyang mga statement, sinabi niya na nire-repute niya nga yung mga fake news na nagkalat ngayon sa social media. At the same time, ay binigay niya rin ng payo ang ilan sa mga kababayan nating Pinoy na sinasabi nga na nagkaroon ng depression dahil po sa matinding pagkalungkot sa sitwasyon nga ni Doc Willie Ong. So nilinaw niya that in 4 days ay talagang hindi po naging maganda yung kanyang kalagayan or naging sitwasyon, pero in God's will or in God's grace ay unti-unti bumubuti ang kanyang pakiramdam. Sinigurado niya sa kanya pong last statement na ikinuwento niya yung kanyang life and death experience, kung saan matapos nga na ma-diagnose siya na meron po siyang malaking bukol sa tiyan, ay agaran po siyang dinala sa Singapore, kung saan doon po siya nagpagaling. Ipinangako ng kanyang doktor na for within 48 hours ay may ibsan nga yung pamamaga, yung pagkakaroon po ng maraming tubig sa katawan ni Doc Willie. So habang kinukwento niya ang mga balitang ito ay parang gusto niya pong sabihin, nais niyang i-emphasize sa kanyang statement na kung magkakaroon man ng mapakagandang system or health system dito sa Pilipinas, katulad ng lugar kung saan siya pumunta, ay wala pong mga Pinoy na mamamatay dahil sa cancer. Dahil napatunayan niya to na experience niya within 48 hours ay talagang umimpis yung kanyang pamamaga, yung kanyang pagkamanas. At nakita niya kung gaano kabilis at kaganda ang sistema ng health system dun sa Singapore. Yun po yung isa sa mga pinopursue niya. Kaya naman sa kanyang huling live, nito po sa kanyang Facebook page, sinabi niya at kinumpirma niya ang kanyang pagtakbo bilang isang senador this coming 2025. Kung siya man po ay papalarin at bibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay, yun po yung isa sa pinaka gagawin niya. At gusto niya daw di umano na parang mapabuti at mapaganda ang health system natin dito sa Pilipinas. Yun po yung kanyang sinisigaw habang siya po ay nagla-live. Dahil nakita niya at na-witness niya kung gaano po kaganda at kung gaano po mas mapapabuti nga yung magiging kalagayan ng mga Pinoy kung bibigyan ng pansin ng malaking porsyento ang health system natin sa Pinas. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.